na hindi po nagsalita ang mga opisyal ng gobyerno, binuksan po ni Senator Amy Marcos through the committee hearings and investigation sa Senate Committee on Foreign Relations ang pagtataksil ang mga iligal na ginawa at kalapastanganan sa batas na ginawa ng Marcos Romualdez laban kay former President Duterte. Dahilan na nagsalita ang ibang mga senador at kinundi na ito. At in fact, the records and investigation will now form part of the defense na ihahain sa International Criminal Court sa pagpaparelease kay Pangulong Duterte. And we're very happy na ang ombudsman ay nagsalita din at pinapasagot si Secretary Remulla, Secretary Remulla John Vic sa DILG at DOJ, si Boying, and then si Torre at si Marbil at sila Kanilaw sa kanilang ginawang paglapastangan, pang-aabuso at kataksilan sa batas at sa soberanya ng bansa. Consider nila yung dagdag na dalawa na in-endorse ni VP, di okay din. As far as I'm concerned kasi, at the end of the day, ang tao ang magde-decide kung ano yung kanilang gagawin at sinong iboboto nila. I think the reason why the VP endorsed Amy Marcos and Camille Villar, because also of the possibility na in terms of winnability, makikita mo rin na medyo may winnability din si Amy at saka si Camille. Now, as in politics kasi and in election, as much as possible, yung mga tulad nila nakakampi naman, well, as far as I know, kakampihan ni VP. Probably other people will not agree with me, or probably other supporters ng mga Duterte or yung solid DDS will not agree na, nasa kanila yan kung na hindi, may iba dyan na alam ko na hindi sila comfortable sa endorsement ni VP kay Amy. Pero sa akin kasi, it's a very pragmatic and it's a very strategic na move as far as I'm concerned. I understand why. Very inspiring, no? Nakakapagpukaw ng damdamin ang pagpapakita ng buhos ng suporta at pagrespeto ng taong bayan sa mga kandidato na sinusuportahan at iniendorso ni Pangulong Duterte. At of course, kasama na rin ang pagsuporta dyan ni Vice President Sara Duterte. Yung pagkakaroon po ng dagsa ng tao, hindi lamang sa actual venue, sa Liwasang Bonifacio, kung hindi pati na rin po sa social media, ang pagbuhos po ng sentimento, tamang-tama yung tema ay hagupit ng galit ng masa. Ito po ay pagpapakita ng paniningil, pagpapakita po ng paninindigan, at pagpapakita ng sama-samang pagkilos. That indeed, the May 2025 elections will be a referendum on Marcos. Ito po'y paghatol, ito po'y paghukom ng taong bayan upang singilin ang Marcos Romualdez na gobyerno sa kanilang mga abuso sa kapangyarihan, paglulustay at pagwawalda sa poder ng bayan at sa pundo ng mamamayan. At ito ay nagiging simbolo, ang meeting di Abansi kanina ay nagiging simbolo ng sama-samang pagkilos at sama-samang paninindigan ng taong bayan para po sa reforma at pagbabago. And we're very happy na naging sentro dyan, Brother Franco, sa pangunguna, Brother Troy, ng agenda ni Pastor Kibuloy, ang Zero Corruption Agenda. Mahalaga po yan, napuntuhan ko, sapagkat ang entablado ng politika at entablado ng kampanya ay hindi lamang para sa personalidad. Ito po ay hindi para sumayaw ng budots o sumayaw at kumanta lamang. Ito po ay hindi para i-entertain ang masa o ang Pilipino at mamamayang ang sambayan ng Pilipino. Higit kailanman ang entablado ng politika at entablado ng kampanya sa tuwing may eleksyon ay dapat nakasentro ang entablado na yan sa people's agenda. And I'm very happy na tinalakay po yan, at lalo na po na pinangunahan ng Zero Corruption Crusade ni Pastor Kibuloy at ang tinatawag na moral conscience and righteous leadership in order to redeem the government and redeem the country. Yan po ay magandang pagpapakita na may matino at matuwid na layunin at buong hangarin na nagre-replika sa saluubin ng mamamayang Pilipino ang ginanap na meeting di Abansi sa Liwasang Bonifacio ngayong araw na ito, Brother Troy and Brother Franco. Yes.
Tama ka dyan, kapartner Eric, ano? But more than just the zero corruption na nabanggit po ni Pastor Apollo si Kibuloy, more than that, kapartner, no, ka Eric, maganda doon sa isa sa mga nabanggit po talaga ni Pastor is that dapat yung mga botante, dapat tanuin natin yung mga sarili natin, yung mga kandidato, ano yung gagawin nila for the next 6 years on how are we going to move forward in this country na lugmok na sa kahirapan, lugmok pa sa droga, at lugmok pa sa krimen. I agree. Tama ka, pinuntuhan mo yan, Brother Troy, no? It is very important that the people's agenda will include yung pag-address sa loob ng 6 na taon kung makakapasok sila sa Senado, itong Duterte at Duterte team na sinasabi natin, they will bring the legacy and the direction of Duterte brand of leadership, which is zero tolerance sa korupsyon. Lalabanan natin yan. Ipapatigil ang pagwaldas at paglustay sa kaban ng bayan. Lalabanan natin ang muling paglakas loob ng mga kriminal, ang panunumbalik ng mga sindikato sa droga, kidnap for ransom, na nagpapalugmok sa peace and order and rule of law sa ating bansa. At ngayon nakikita natin, halos walang pakialam dyan ang gobyernong Marcos Romualdez, sapagkat ang kanilang pinapakialaman at kinokonsentrahan ay kung paano lumpuin at durugin ang Duterte Political Opposition Group, which is not correct. Kasi sa demokrasya, Brother Franco, Brother Troy, mga kababayan, hindi pwedeng walang oposisyon. So ito po, tama yan. Ang paglaban sa kriminalidad, korupsyon, droga at sindikato. At number 3, ang pagtatanggol na dapat ang kaban ng bayan at pundo ng mamamayan ay napapakinabangan ng taong bayan. Pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, produksyon sa pagkain, pagpapaunlad ng manufacturing sector, mechanization and modernization of agriculture, pagpapadami ng infrastruktura at ang pagpapadami ng kapasidad na mag-produce ng trabaho, pagkain at palakasin ang serbisyong pangkalusugan, serbisyo at pondo para sa edukasyon. Ayan po ang mga bagay na kailangan magkaroon ng matino na Senado. At yan ang dadalhin nila Pastor Kibuloy at ng buong PDP Laban Duterte endorsed candidates. I agree completely to your observation na binuksan po yan ni Pastor Kibuloy by bringing a higher moral purpose and clear political direction for reform and redemption, not only of the government but of the country through the Senate advocacy na dadalhin ng ating mga senador na iniendorso at tinutulungan ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Back to you, Brother Franco and Brother Troy. Kaya dyan ka, Eric, kaya nga yung sinasabi natin is really money is root of all evil. Diyan nagsisimula eh. So yung corruption na yan, sangay-sangay na yan. So yung pinaka number 1 na talaga namang isinusulong ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy is zero corruption. Kasi dito nagsisimula lahat eh. Kaya puntong-punto talaga. Kung saan, kung babalikan natin, kasi nagsalita sila eh, bawat kandidat ng Duterte nagsalita sila, nabigyan sila ng pagkakataon sa kanilang huling rally na makapagbigay ng kanilang talumpati. Kung papakinggan natin, lahat sila magaganda. Pero meron talagang, syempre, sa lahat, maganda rin ang talagang tagos-tagos sa puso mo. Iba kasi pag ang isang kandidato, though wala siya presently sa stage, sa liwasang Bonifacio, si Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero ang kanyang maiksing mensahe ay talaga naman tagos sa puso ng mamamayang Pilipino. Kung pagbabasihan natin, dahil bagay na laging sinasabi rin ng kanyang mga kasamahan na kandidato sa Duterte, yung spirituality, yung moral fiber ng isang tao na kinakailangan ibalik sa atin dahil corrupted na eh. When you talk about corruption, everything, it includes money, the society, everything. Yan yung mga bagay na binigyang linaw ni Pastor na once we get redeem yung mga ganyang bagay sa corrupt na gobyerno ay talaga namang magsasangay-sangayan. Tama ba ka, Eric? Tama. Agree ako dyan, Brother Franco, no? Hello, Brother Franco, pasensya na kasi nag-static ako. I would like just to check out. Do I still have the audio there? Yes, still good and clear, ka, Eric. Okay. Thank you kasi nasa basement tayo, Franco. Hindi ko alam kung may signal pa ko. Mga kababayan, kaya nag-check, pasensya na po. Okay lang. Anyway, tama po ang pinuntuhan ninyo. Hindi po pwede na abstract
ang ating program of governance. And I agree na among the candidates na tumatakbo, of course without being personally as a friend to Pastor Kibuloy, siya po naglatag ng direksyon na komprehensibo eh. You cannot redeem and you cannot have a reformative government project and direction kung hindi mo po binabalangkas ang konkretong hakbang para dyan. Hindi yan pwede drawing eh. Hindi pwede abstract. I agree to that. At sa tingin ko, na i-direct ni Pastor Kibuloy with not only with moral conscience and moral compass ang direksyon ng bibit-bitin na agenda sa reformative governance and redemptive political agenda sa loob ng Senado. Kasama niya po ang kanyang team, ang Duterte team, ang Duterte 10 na tinatawag natin. Hindi naman po kakayanin ni Pastor Kibuloy pag siya lang, sakalit manalo siya, sapagkat you have to have numbers, you have to have allies. So tama po yan, I agree to that. Moral compass and moral direction must provide the concrete basis upang maging malinaw at hindi abstrakto ang direksyon ng pag-redeem ng gobyerno. Halimbawa, kailangan ipatigil itong ayuda here, ayuda there na isang corruptive at isang inutil na uri ng programa yan, sapagkat binubulok ang values ng taong bayan, ginagawa silang pulubi at binibili ang kanilang loyalty artificially para sa political agenda. Kaya ang ayuda is nothing but a political corruption and political bribery fund. Ang Senado po na pamumunuan ng grupo ng Duterte team na binibitbit kasama si Pastor Kibuloy ang mag-check niyan. Hindi natin papayagang lumusot pa ang 700 billion pesos in 2 years na nilustay na pondo at nagkaroon tayo ngayon ng almost kalahating trilyon na peso. Uulitin ko, Brother Franco, Brother Troy, almost half a trillion pesos ang budget deficit ng bansa first quarter pa lang. At nangutang na tayo ng $345 million sa foreign banks and 25 billion pesos sa local banks, payable in 91 days dahil walang magagasto na pondo ang gobyerno dahil inuna na i-release ang mga pondo na para sa pangbili ng boto in the guise of ayuda. These things can only be stopped kapag may matino na mga senador, kasama dito si Pastor Kibuloy at ang Duterte team, PDP Laban Duterte dyan sa Senado. At maliban dyan, kailangan pong ang mga pondong ito ay i-rechannel papunta po sa mas makabuluhan at estratehikong advantage ng mamamayang Pilipino para lumago ang agrikultura, maging moderno, may teknolohiya, may capitalization. Dumami ang mga road networks para sa serbisyo at para sa merkado at lumakas ang edukasyon at kalusugan ng taong bayan sapagkat yan ay pwedeng manggaling sa matino na budgeting which the Senate with Pastor Kibuloy and the Duterte team, Duterte, can be able to put up as a check and balance, Brother Franco and Brother Troy. Correct ka Eric, at napakaganda ng iyong naging pahayag. Ito yung mga malinaw na vision ng Duterte. Kaya kung magsama-sama talaga sila, oras na maupo sila sa Senado, ay talaga naman lahat ng mga bagay na kung saan before na gustong gawin ng ating former president, ay talaga namang maipagpapatuloy. Dahil nandyan sila sa legislative eh. So lahat ng mga batas na gusto ng ating former president na ipagpatuloy, bagay na minsan na nasabi rin ng ating kasalukuyang Pangulo, ang continuity. Yung continuity na yun, tila hindi na ipagpatuloy. Isa na sa mga bagay na dapat ipagpatuloy. Ano ito ka, Eric? Yung numero 1, kung saan related ka, ang pagsugpo sa CPP, NPA, NDF. Naku po. Meron tayong balita mula kay E.B. Hugalbot na tila ang UP University ng Cebu. Kung di ako nagkakamali. Ito ang isa sa pinakamalaking recruitment na nangyayari daw ngayon. Kumbaga, I'm not really privy about this, pero ayon kay Sir E.B., is really ito, ang UP Cebu, ang isa sa ginagamit ngayon na powerhouse ng recruitment ng kabataan. I agree. Brother Franco, mabuti at pinuntuhan ninyo yan natin dyan sa SMNI with the revelations coming from Ginoong E.B. Hugalbot sapagkat lately ang napatay po na leader ng NPA sa Negros ay nanggaling na naman sa UP Cebu.
Yung namatay na abogada din po, kapampasan niya lang sa bar, namatay din siya sa enkwentro sa Bohol, I think several months ago, galing din sa UP Cebu. Itong sila Miles Albasin na nahuli din dyan sa Negros Oriental, galing din sa UP Cebu. So kung pag-uusapan ang Visayas region, either manggagaling yan sa UP Miagao, sa UP Visayas, at either sa UP Cebu or UP Tacloban. At pag dito naman sa national, UP Diliman, UP Manila, nakakabahala po yan sapagkat yan ay premier state university. At alam ko, isa yan po sa agenda ni Pastor Kibuloy nung nakakasama pa namin siya sa programang Laban Kasama ang Bayan, kung bakit isinisiwalat ang kapabayaan ng UP authorities at ang kapabayaan ng gobyerno mismo na masawata at mapigil itong pagkawasak ng buhay at kinabukasan ng mga bata. Sa programa ni Pastor Kibuloy na binuo yung Laban Kasama ang Bayan without the knowledge ng karamihang mga tao, it was only Pastor Kibuloy and SMNI na naglakas ng loob, na nanindigan, na isiwalat, ibunyag at ipaalam sa buong mundo, sa buong bansa at sa mamamayang Pilipino na ang CPP, NPA, NDF ay may iba't ibang muka, may iba't ibang modus operandi, may iba't ibang diskarte. At hindi po yan nagawa kailanman, Brother Franco, Brother Troy, hindi naman sa pagbubuhat ng ating sariling bangko. In the history of Philippine television, dyan lang po nangyari sa SMNI with the genius of Pastor Kibuloy na tulungan ang Information Campaign Support Program ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mantakin mo 3 hours a day, Monday to Friday, sa loob ng 4 na taon at kalahati. 4 years and a half po. Siguro hindi bababa sa 1 bilyon o 2 bilyon ang worth of airtime at worth of effort. Libre ang lahat, camera, kuryente, studio, transmitter, production team, lahat libre. Walang ni singkong duling na hiningi si Pastor Kibuloy, mga kababayan. And yet ang isinukli sa kanya ng gobyernong pumalit kay Pangulong Duterte na lumaban ng tulotodo upang tapusin na ang communist terrorism, ang pagkawasak sa buhay at kinabukasan ng kabataang Pilipino, ipinakulong si Pastor Kibuloy. Sinira ang kanyang pagkatao, sinira ang Kingdom of Jesus Christ, sinisira at patuloy na winawasak ang SMNI, mga kababayan. Wala pa pong nakakagawa. Hindi naman po ito sa pagmamayabang, no? Hindi kami nagmamayabang, hindi ako nagbubuhat ng bangko for SMNI or for Pastor Kibuloy. I'm just talking of facts, of reality. Hindi po nakagawa o sino mang nakagawa sa Philippine Television ang pagkakaroon ng programang binuo ni Pastor Kibuloy na Laban Kasama ang Bayan. To which I am very proud na naging bahagi ako niyan kasama si Ma'am Lorraine Badoy, si Brother Franco, sila Miss Ina at ang buong team ng SMNI. Sapagkat yan lang po ang programang tumulong ng tudo-tudo, ng walang takot at walang pag-alinlangan upang mapalaganap ang programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Walang media, walang telebisyon, walang dyaryo, walang radyo ang kumakampi sa NTF-ELCAC. Sa loob ng ito'y pinapatupad, sinisira pa nila ito ng mga malalaking media corporation. Samantalang si Pastor Kibuloy nagbuwis at naglaan ng panahon, pondo, resources at mga talento upang matulungan ang gobyerno without any asking of reward or recognition. Kaya mga kababayan ko na nakikinig ngayon sa SMNI broadcast na ito, huwag na po kayong mag-alangan at magdalawang isip kay Pastor Kibuloy. Track record, kasaysayan, siya po ay hindi lamang tumutulong sa mga sakuna, sa mga sinalanta ng bagyo at mga pagbabaha at mga lindol o kalamidad. Siya po ay tumutulong dahil siya ay may misyon sa sangkatauhan. At ngayon, may misyon siya hindi lamang sa pangkaluluwa o espiritual na aspeto, kundi sa pagbangon, pagbawi ng dangal at ng tamang direksyon sa tamang pamumuno sa ating pamahalaan. And that is the reason I'm happy that KOJC, the Kingdom of Jesus Christ, ay hindi po sila nagdamot na ibigay si Pastor Kibuloy at ilaan ang kanyang pagkakataon ng buhay niya na maglingkod sa taong bayan in the political sphere so that there will be moral direction, moral compass of real good governance sa ating pamahalaan. Bagamat
senador ang kanyang tinatakbuhan, malaking bagay po yan na magkaroon siya ng political platform for governance advocacy. And I believe kapag kasama niya ang Duterte team at ang Duterte ay malaki ang bagay na maiaambag nila upang mapatigil at maampat itong kaabusuhan sa poder at kalustayan at kurakot sa pondo na nagaganap ngayon sa gobyerno ni Marcos. Sapagkat we cannot afford na tayo'y magrevolusyon, mag-armado, maging marahas. Mas lalo tayong lulugmok at magkakaroon ng madugo na kalagayan sa ating bansa kung karahasan ng pairali natin. So saan tayo pupunta? Dito po sa reformative, transformative, and redemptive political agenda na binibitbit po ng grupo ng Duterte team, PDP Laban. Correct. Tama ka dyan, Ka Eric. Pero tanggap po muna tayo ng balita bago natin balikan yung napakagandang talakayan na yan. Nagtipon-tipon ang mga taga Davao City sa Rizal Park upang makiisa sa meeting de avance ng PDP Laban sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Live na makakasama natin si Jomel Santos na naroon ngayon sa Davao City. Maayong gabi, Jomel. Yes, ngayong gabi, Franco, kung paanong nag-aalab ang suporta ng mga Pilipino sa Liwasang Bonifacio ay ganun din kainit ang buhos ng pagmamahal ng mga taga Davao para sa PDP Laban Senatorial Slate o ang Duterte. Maaga pa lang dagsana ang mga taga-suporta ng Duterte dito sa Rizal Park upang marinig ang mga mensahe ng mga tumatabong senador sa ilalim ng PDP Laban. Ramdam ang sigla at pananabik ng mga tao habang hinihintay ang mga plataporma at mga pahayag ng pag-asa at pagkakaisa mula sa mga lider na kanilang sinusuportahan. Iba't ibang sektor ng lipunan ang nagtipon-tipon ngayong gabi, mga kabataan, mga matatanda, mga manggagawa at mga lider ng komunidad mula sa iba't ibang barangay ng lungsod. Dito sa Davao City, ramdam na ang init ng landslide victory na una ng tiniyak ng mga lider ng lungsod. Buong-buong suporta ng mga residente para sa Duterte at naniniwala silang ang PDP Laban ang maghahatid ng tunay na pagbabago sa bansa. Samantala, Franco, bukas araw ng Biyernes, isasagawa naman ng hugpong sa taong lungsod ang kanilang meeting de avance kung saan i-endorso ang Duterte Senatorial Slate dito mismo sa Davao City. Ang matinding sigaw ng pagpakaisa at pagbabago ay nagmumula rito sa isang malinaw na pahiwatig ng Duterte ay hindi lang basta kandidato, kundi pag-asa para sa mas maunlad na kinabukasan ng bansa. At yan ang mga huling gaganapan mula pa rin dito sa Davao City. Balik sa iyo, Franco. Maraming salamat, Jomel, sa iyong live report. Samantala, kapartner Eric at kapartner Troy, sasabayan din tayo ngayong gabi. Walang iba kundi ang batikang geopolitical analyst na walang iba kundi si Professor Ana Malindogoy. Magandang gabi, Prof. Kasama niyo po si Ka Eric and Troy Gomez at si Franco po. Magandang gabi, Ka Eric, at magandang gabi sa iyo din. Franco, hope everything is going on at maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin dito. At good to see Ka Eric na maganda ang kalagayan niya. Yan, Prof. Thank you, ma'am. Una sa lahat, Prof. Siyempre, ang napanood po natin ang meeting de avance. Ano po ang nakita nyo dito at ano pong masasabi ninyo sa napakagandang programa na ngayong gabi? Paumanhin kasi I'm on travel at the moment. Actually, hindi ko napanood lahat ng nangyari sa meeting de avance na nangyari sa Liwasang Bonifacio. Nakita ko lang yung snippets or some parts of it kasi I'm on the road ako kanina. So, pero sa akin kasi, nakita ko naman na buo yung Duterte 10 at I think nagsalita si VP Sara at nagsalita din ata yung kapatid ni VP na si Kitty at yung inendorso din ni VP ata yung 2+2 si Amy Marcos at si Camille Villar para mabuo yung 12. Pero ang inendorse talaga siguro from my perspective ay yung 10 na PDP Laban. So far naman malinaw naman ang mga plataforma ng PDP at ito yung tinatawag nating alternative candidates sa administrasyon, sa kandidato ng administrasyon ng Marcos Jr. So, I think makasaysayan din itong kanilang meeting de avance kasi sa Liwasang Bonifacio talaga ginanap. At ano ang ibig sabihin nun? It's actually
for me, the way I see it is parang protest. It's a protest meeting the avance. So sa tingin ko, ang mangyayari din sa election, which is on Monday already, is parang nakikita natin yung protest vote ng ating mga kababayan against the current administration, na kung saan makikita naman natin talaga na maraming problemang kinaharap ng bansa, ngunit lalo pang naghihirap yung bansa under a current Marcos administration. At ang daming nangyayari na kung saan I am not in the country, so I am observing from afar. So nakikita ko na para bang hindi na susolusyonan at lalo nung lumalala ang sitwasyon ng Pilipinas. Like for example, on the case of peace and order, ang ekonomiya, sinasabi na naman ni Marcos Jr. sa kanyang sa mga meeting, sa mga rally ng kanyang alyansa at sa kanyang, yung kanyang slate, babalik siguro doon daw nila yung 20 pesos na bigas. Sabi ko, pangako na niya yan noong 2022. It took 3 years and walang nangyari. It was another pangako na naman. So, alam mo yun, sa ating mga kababayan, siguro, ang nasasabi ko lang is, tignan nyo yung nangyari noong May 2022, paano nabudol tayo. Siguro we learn lessons, di ba? So, hopefully, this midterm election ay magkakaroon ng may lessons learned ang ating mga kababayan at hindi na magpapabudol. At the same time, we have to remember how significant is this election, especially yung senatorial slate. Kasi itong election na to, magiging parang referendum to referendum to ng tinatawag nating Tatak Duterte at the same time as against to the current administration slate. On the other hand, it has something to do with 2028 presidential election, so very crucial to. And one more crucial thing I think na hindi dapat kalimutan, lalo na ng mga supporters ng mga Duterte, is yung impending impeachment trial that will happen in July, probably around July 2 or a little later than that. So yun yung mga bagay siguro na before election, before Monday, dapat maisip at sana yung mga nag-attend ng meeting de avance ng PDP laban, nakinig ng mabuti dun sa mga plataforma. Kasi this is the alternative candidates as against to the kandidato ng mga taga-alyansa. Yung alyansa, yung kabila. Ka Eric. Yeah, I agree kay Ma'am Ana Malindogoy, no? This is going to be a test of collective action of the people. Hindi man pwede na puro na lang tayo rally sa lansangan, na sa election period tayo, we need to deliver also yung tinatawag nating rejection ng taong bayan sa nabubulok na uri ng pamahalaan ni Marcos at nila Romualdez. So the sentiments of the people can also be expressed through the ballots. No, hindi lamang sa mga peaceful assembly o mga direktang pagrarally. Pangalawa, sa pinuntuhan ni Professor Ana Malindogoy, mahalaga po ang pagkakaroon ng konkretong aksyon as alternative sa nagaganap na mga problemang nararanasan ng taong bayan, and the Senate can be a ground for advocacy and counter-check and balance. Sapagkat po wala na tayong maaasahan, definitely, ang House of the Representatives will become another rubber stamp. No? Kahit pa sabihin natin makakapasok, Ma'am Ana, Brother Franco, Brother Troy, mga kababayan, ang ipanaw sambayanan, we can only be the voice, but we cannot be the controlling position inside House of Representatives. At alam natin, kinokontrol yan definitely ni Marcos at nila Romualdez for consolidation and monopoly of power and order na gamitin nilang estado at poder at pondo para po mapigilan ang pagkakaroon ng malakas at demokratikong opposition movement laban sa kanila. So the only hope for the people right now, I agree sa punto de vista ni Ma'am Ana Malindogoy, ni Professor Ana, doon sa Senado. Kasi malaki ang possibility po na makuha natin ang 10 or more na mga kaalyado sa loob ng Senado that will form as the People's Conscience Bloc in the Senate. And I hope na makikita ito ng taong bayan kung ayaw natin ng kaguluhan, ayaw natin ng malaganap na civil unrest, dahil po yan ay may posibilidad na maganap sa malawakang diskontentong nararanasan ng taong bayan sa miserableng buhay at ekonomiyang nakakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Kung ayaw po nating umabot at humantong tayo sa malawakang civil unrest at mga pagkaligalig ng taong bayan, i-deliver muna natin itong mga hakbang
na mapayapa, na sa balota, na sa electoral process, subalit mayroong redemptive and transformative effect na pwede nating mapigilan ang pangungurakot, ang paglulustay at pagwawalda sa pondo na nagkakaroon ng financial hemorrhage ang ating gobyerno at napapabayaan ang serbisyo at benepisyo ng taong bayan. The Senate can be a fiscalizer agency. The way we saw it nung panahon po, Professor Ana, Brother Troy and Brother Franco, na hindi po nagsalita ang mga opisyal ng gobyerno, binuksan po ni Senator Amy Marcos through the committee hearings and investigation sa Senate Committee on Foreign Relations ang pagtataksil ang mga illegal na ginawa at kalapastanganan sa batas na ginawa ng Marcos Romualdez laban kay former President Duterte. Dahilan na nagsalita ang ibang mga senador at kinundina ito. At in fact, the records and investigation will now form part of the defense na ihahain sa International Criminal Court sa pagpaparelease kay Pangulong Duterte. And we're very happy na ang ombudsman ay nagsalita din at pinapasagot si Secretary Remulla, Secretary Remulla John Vic sa DILG at DOJ si Boying, and then si Torre at si Marbil at sila Kanilaw sa kanilang ginawang paglapastangan, pang-aabuso at kataksilan sa batas at sa soberanya ng bansa. We're happy na may ganong palang pwedeng gawin sa Senado. So we can see the possibility of that kind of advocacy and fiscalizing na pwedeng gawin para iprotekta ng Senado kapag pumasok po sila Pastor Kibuloy at ang Duterte dito sa Senado, which will comprise, sabi ni Ma'am Ana, collective sentiments of the protest votes of the people against the Marcos and Romualdez government. Yes, Prof. Yes, nag-agree ako kay Ka Eric naman sa lahat ng sinabi niya. Tama naman lahat 'yon na this is really a protest. Hopefully, no, na ma-deliver ng taong bayan ang tinatawag nating protest vote. Kasi ang protesta, as what Ka Eric have said, hindi lang yan nasa streets. It can be exercised through voting. And one thing that we have to remember, ang voting or the right to vote or suffrage is one of the most, ito yung pinaka-equalizing force at equalizing mechanism sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, na kung saan it doesn't matter kung anong katayuan mo sa buhay mo, kung mayaman ka, mahirap ka, bata ka, matanda ka, may posisyon ka o wala. It doesn't matter because every vote counts. So ito yung pinaka-importanting maintindihan nating mga kababayan na sana nga walang massive na fraud or dayaan na mangyari, which is medyo kinakabahan ako about that. Kasi ang tawag nito, hindi siya hybrid na election. It's actually an electronic at saka automated ang election. So maraming sinasabi, 'di ba? Na-discuss na rin namin 'yan with Attorney Glenn Chong, kung ano mga possibility. And there are also other people na medyo nangangamba dyan sa automated election. So pero sana bantayan natin yung boto natin at sana yung ating mga kababayan ay, maraming nagkalat ngayon ng mga alam mo yung mga pampadulas dyan at saka yung mga dinadaan sa legal na pamamaraan, yung mga ayuda whatsoever. I really hope na ang ating mga kababayan are intelligent, smart enough na hindi padala dyan sa mga, mga ayuda, quote-unquote na yan. Kasi that's another form of trying to say na, ako ang iboto mo kasi nagbigay ako ng ayuda or bibigyan kita ng ayuda kapag nakuha ko yung gusto ko sa'yo. Yung mga ganun kasi na nangyayari sa Pilipinas. So sana naman ang ating mga kababayan ay maging wise at maging smart and intelligent na, tanggapin mo ayuda kasi pera ng bayan yan. Taxpayers money yan. Hindi yan ang galing sa mga politiko. Dapat yan laging tatandaan ng mga Pilipino. Lahat ng nare-receive nyo sa mga politiko, especially now during election, hindi galing yan sa sarili nilang bulsa at hindi personal money yan. That's actually pera ng bayan, pera nating mga Pilipino yan. Na nagkataon lang, dumaan sa gobyerno, pinalabas nila as this and that, pero actually that taxpayers money. So in terms kung pinipilit kayong tanggapin nyo, pera nyo yan
Pero at the end of the day, let's be smart. Siguro naman panahon na para makita ng mga Pilipino kung ano talaga nangyayari sa Pilipinas. Kasi kung ang nangyayari sa Pilipinas hindi maganda, ibig sabihin, yung mga nakaupo ay hindi totoong nagsisilbi sa bayan. So we need an alternative right now. And I think the battleground, kasi tama din ang House of Representatives, it's a lost cause at this time, to be frank. Mayroon dyan mga ilang percentage or ilang mga papasok sa House of Representatives na siguro ito yung medyo matino at medyo would serve the interest of the country and the interest of the Filipino people, pero iilan lang yan. So the House of Representatives is not the battleground. The battleground really is the Senate for many things. So yeah, I really hope ang ating mga kababayan this time would reflect and would, so dapat alam na natin kung ano yung gagawin natin at alam natin kung sino iboboto natin. We need to show to the current administration that the Filipino people is protesting against the current situation of the country, which is going down the drain. So how would you exercise that? Another way again is by voting, by exercising a protest vote, and I hope it will reflect in the result ng midterm election. At mangyayari yan gabi ng Monday. Makikita na natin yung trend. So I really hope so. Ako rin boboto din ako even though I'm not in the country at the moment, but I will exercise as well my right to suffrage. So tingnan natin ang mga kandidato at ang mantra kasi ngayon is Duterte 10 plus the other two na ini-endorse ni VP Sara. I think there's a reason why endorsed by VP Sara yung dalawa. And I think in many ways, I think in terms of if in any case they win in the election, may kakampi, kumbaga nasa panig ng natin sila. So we need to consider that as well. Yes. So thank you. Sana nangangamba ako sa election na to, pero sana ipagdasal din natin na walang gulong mangyayari ng mga patayan, ambush, or di kaya election related crimes. Kasi ngayong election na to, sobrang ang daming krimen na nangyayari. Ang daming namamatay ng mga kandidato. So this is one of the worst thus far na na-experience ko na election. So sana sa Monday wala naman sanang mangyaring gano'n. Yes. I mean, especially yung crime related na may namamatay, may pinatay, or alam mo yung mga gano'n, sana naman wala. So tingnan natin. Yes, Prof. Frank, makadagdag lang ko ng konti kay Ma'am Pris, Brother Franco, Brother Troy. Ma'am Ana, thank you. Pinoint out po ninyo yung possibility of fraud and manipulation sa results, no? Dahil nga ito po ay isang electronic and internet-based connected na sistema ng pagbubutuhan, pati bilangan, there are many possibilities na pwedeng mangyari ngayon. At I agree sa punto de vista mo, vigilance will be the key factor. Magbantay, magsalita, magpahayag, mag-notify, mag-comment sa social media. And then basta valid and real, hindi yung parang ginawa lang natin para magkaroon. May proof. Yan, number one. May ebidensya dapat na. Correct, may ebidensya. Ang isa pa, Mama Ana, tungkol dito bakit ako nag-rejoinder, nakakabahala po ito that there are 1,100,000 1.1 million voters na mga overseas voters, no? Dahil dito sa kalokohan ng COMELEC na nagkaroon ng compulsory mandatory online voting only, marami po ang hindi naka-access ng pre-online registration. In fact, ang data is between 700,000 to 800,000 overseas voters. Nagsarado na kasi ang online pre-registration. So hindi sila makakapagboto ngayon online dahil walang other choice na pwede silang pumunta sa mga embassy at konsulada. So ang aking advice nga dito sa abroad din ako, Ma'am Ana, ngayon is to go to consular office. Kung hindi kayo pabubutuhin, mag-logbook. I-log-in na gusto nyong bumoto, and that will form part ng ating ebidensya for a possible decision sa Korte Suprema dahil may pending pa po na petition ito, hindi na aksyon na ng Korte Suprema. Mukhang mag-aalangan na, but there is a ruling most likely na idideklara na ultra vires o beyond authority ng COMELEC ang pagtatakda na wala sa batas na nagsasabi online voting only, which is questionable kasi
I would challenge anyone to debate, no? Na 85% siguro ng mga botante ng overseas Filipino workers na ito, Ma'am Ana, ay supporter ng Duterte brand of leadership. At That's kung true. titingnan natin ang track ang record, mga kababayan, Brother Franco, Brother Troy, and Ma'am Ana, Yes. ang mga posisyon between 9, 10, 11, 12, 13, 14, ang abansihanay dyan ay mga nasa 200,000, 300,000 votes lang. Malaking bagay kung ang 700,000 to 800,000 ay ma-disenfranchise illegally and purposely pinahirapan sila na makaboto dahil technically nahihirapan talaga sila ma-access itong online voting, Ma'am Ana, Brother Franco, and Brother Troy, which brings us to the concern na mag-alerto ang ating mga legal support team to challenge na mapapaboto dapat ang 700,000 to 800,000 possibly na hindi makakahabol sa online voting na itinakda ng COMELEC na walang batayan sa batas at ito'y ultra bearish lagpas sa kanilang otoridad ito. Yan, maraming salamat. Marami yan maraming nagre-reklamo dyan Ako nakaka-receive ako ng mga messages galing sa mga kababayan from different parts of the world. Ito ang reklamo nila. At minsan hindi dahil nga siguro din busy sila sa trabaho nila, nakakalimutan nila. Pero yun nga, ang sinasabi ko na lang sa ating mga kababayan, make it sure na bumoto ka. Kung hindi kaya ng online, go to the embassy or consular office. Pero nahihirapan sila Nahihirapan sila. Minsan may mga instructions or procedures na hindi malinaw at walang explanation at walang dry run. Kasi you have to remember, pag automated election, may level na kailangan may technical aspect kasi yan na dapat ma-familiarize ang isang tao when you vote. Hindi pwede yung punta ka lang doon tapos mamaya nagkamali ka, wala na yung boto mo, wala na yun, hindi yun mababasa So may mga ganun na problema din yung ating mga kababayan na OFW na parang feeling nila hindi nila kabisado or hindi nila masyadong alam yung procedures kung paano. So ito yung mga usapin na dapat in the next 3 days yung ating mga kababayan kung kayang tulungan ng ating mga OFW or kailangan bigyan ng advice ang OFW dapat kasi malaki ang porsyento ng OFW, hindi lang, I think it's even roughly around 80% I think ng OFW are on the side of supporters ng mga Duterte. That's really true. So madi-disenfranchise yan. That's how many? Almost 700, 800,000. Siguro yun yung, So malaki ang boto na yun Malaking, malaking mawawala dyan. Malaking mawawala sa PDP laban. Kasi ang OFW, ang alam ko kay Eric at saka Franco at saka kay ang alam ko, from what I know sa mga kaibigan ko na nasa iba't ibang bansa na nag-message sa akin, sila vote straight PDP Wala nang question yun sa kanila. Duterte 10 talaga. Tapos siguro iniisip pa nila yung additional na 2 na in-endorse ni VP. Pero yung Duterte, yung PDP talaga na vote straight talaga sila. Yun yung alam ko sa karamihan na nakakausap ko from different parts of the world na ating mga kababayan. So malaki ang mawawala kapag ang mga kababayan natin hindi makaboto. Or yung boto nila dahil hindi sila familiar sa procedures or how to do it, hindi na consider or parang invalid siya. So this is very important. Yes. Correct, Prof. Isa lang din sa gusto kong maidagdag sa naging response niyo po patungkol sa Duterte is pabor po ba kayo? Kasi most of them are saying, especially mga supporters ni PRRD, stick to Duterte. Kasi may posibilidad daw po na mahata ang iilan sa mga kandidato ng Duterte kung halimbawa ay magdadagdag ka ng mga kandidato, yung plus 2. Yeah. Okay. Ang sa akin kasi ganito, nasa tao na yun kung ano ang kanilang desisyon. Kung halimbawa, focus lang sila sa Duterte or yung PDP lang, karapatan nila yun Now, kung consider nila yung dagdag na dalawa na in-endorse ni VP, di okay din. As far as I'm concerned kasi, at the end of the day, ang tao ang magde-decide kung ano yung kanilang gagawin at sino iboboto nila. I think the reason why the VP endorsed Amy Marcos and Camille Villar because also of the possibility na in terms of winnability, makikita mo rin na medyo
may winnability din si Amy at saka si Camille. Now, as in politics kasi and in election, as much as possible, yung mga tulad nila nakakampi naman, well, as far as I know, kakampihan ni VP. Probably other people will not agree with me, or probably other supporters ng mga Duterte or yung solid DDS will not agree na, nasa kanila yan kung na hindi, may iba dyan na alam ko na hindi sila comfortable sa endorsement ni VP kay Amy. Pero sa akin kasi, it's a very pragmatic and it's a very strategic na move as far as I'm concerned. I understand why. So, but it's not not within my position to explain these things. I think it's more the VP. But for me, as far as I'm concerned, I understand why, and I know the pragmatism and it's very strategic. So, sa akin, when it comes to this issue, kung dadagdag yung mga kababayan natin ng dalawa o hindi, kanila na yon. Sila na mag-decide doon. Pero ang endorsement naman talaga ng mga Duterte is, yung priority dyan is yung PDP 10. Yung 10 na PDP. Kasi ang PDP, yun yung partido ni former President Duterte. Correct. So, other than that, siguro yung dagdag. Kasi if you look at it, sa side ni Digong, side ni PRRD, may dalawa din siya na in-endorse Diba? Mayroon si Hunasan, I think, and si isa pa kay Rubin, I think. Yeah. So, nasa tao yan. Kung ano yung gusto nyong idagdag. Kasi 12 12 ang bakante. So, kung pupunuin nyo yung 12, edi kayo nang bahala doon. Pero sa akin kasi, hindi ko kini-question ang endorsement ni VP Sara kay Camille at kay Amy. I understand the reason behind it. I understand why it is. And I know that it's very strategic as well. So, yun. Sa akin, wala akong question dyan. Yes. Maraming salamat, Prof. Frank, maka-rejoinder ko kay Mamana, Brother Franco and Brother Troy, no? Mabuti at ma-address natin ito sa program ng SMNI. Ako, I look at it this way. Siguro sa mga loyalista at solid na Tatay Digong lang papakinggan nila, and then they are very doubtful dito sa hakbang ni Inday Sara, sa pag-i-endorso niya kay Amy at kay Camille, ganito niyo dapat tinitingnan po ito. Personal ko itong posisyon. We cannot fight all enemies all at the same time. We need alliances. We need also to break down the alliances of the enemy. Who is the principal enemy right now of the Filipino people in order for us to unite? Is it Amy Marcos? Is it Camille Villar? Or is it Marcos, Lisa, and Martin, the triumvirate, na siyang nagpapatakbo at nagkokonsolida at nag-aabuso sa poder at pondo ng bayan? Doon po tayo magtumingin, lagpas pa sa electoral agenda ng 2025. Tama po yung term na ginamit ni Professor Ana. This is to be viewed as a pragmatic, both tactical and strategic ang value. Ay, itong tanong natin sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga nagmamaktol kung bakit nagbubuo ng alyansa si Vice President Sara Duterte outside of the Duterte political camp. June 2, mag-resume po ang Senate session at ang House. At malamang sa malamang, itutulak nila Marcos at Romualdez through kay Chis Escudero ang pagkakaroon ng plenary vote to convert the Senate into an impeachment trial court. Ibig sabihin po, magkakaroon ng trial, posible si Inday Sara habang nagkakaroon ng canvassing of votes. At pwedeng matapos po o tapusin nila ang impeachment trial o hindi man i-carry over nila, bagamat yan ay legal and constitutional question. Sapagkat the powers and authority of the 19th Congress will end by June 30, 2025. The 20th Congress will come in by July 1 na ang kanilang termino, although ang opening will be on the SONA, 4th Monday of July 2025. Mayroon pong prinsipyo dyan na ang unfinished business of the 19th Congress or the previous Congress cannot be carried over as a continuing business, meaning to say back to zero. Pero may pero daw yan, sabi ni Chis Escudero, kung ang pinag-uusapan ay legislative matter. The impeachment is not a legislative matter. It is a quasi-judicial, quasi-political, quasi-civil. Hilaw
Hindi po yan legislative agenda or legislative matter. Ngayon, doon ko po tinitingnan ang binabanggit ni Professor Ana Malindogoy na pragmatism and tactical and strategic maneuver na kailangan natin ng numero. Sara Duterte needs to have a minimum of 9 solid votes of no against the chapsuy and manipulated impeachment complaint na ginawa ni Marcos at ni Romualdez from the House of Representatives. So can we fight without having the numbers? No. Ang delikado kasi yan kapag itinulak yan at i-convict si Sara Duterte sa Senado na wala siyang kaalyado doon na aabot sa siyam ang buboto para harangin at pigilan itong abusadong impeachment complaint na pinaakyat ni Marcos at Romualdez sa Senado. Pag na-convict siya sa Senado, there will be no Supreme Court reversal or intervention. She will be perpetually disqualified to hold or be appointed in any public office for life. So gusto natin yon? There is no opposition movement without opposition leader. Whether we like it or not, the opposition leader now belongs to Sara Duterte. Rodrigo Duterte is the inspirational opposition leader. The opposition leader is Sara Duterte and the Duterte team, Duterte. Kasama dyan sila Pastor Kibuloy, pero nakakulong din at hindi rin makalabas si Pastor. At alam natin, wala tayong choice mga kababayan. There can never be an opposition movement without an opposition leader that will unify all opposition forces and the broadest section possible of the Filipino masses, of the Filipino people. It's Sara Duterte. Kaya wag po tayong maging makipot ang pananaw. It's beyond elections. Ako na po magsasabi nito. The strategic value of having alliances is on the principle that we cannot fight all enemies all at the same time. And we cannot fight all the enemies that are united. We must divide the ranks of the enemy. And the real enemy right now is the Marcos Romualdez and the CPP, NPA, NDF na nakikipagkonsabahan pati ang oportunistang politikong survival ng Dilawan at oportunistang grupo ng mga Dilawan at ang komunistang teroristang urban operatives nila nakikipagsabwatan. Yan ang real enemy. And Sara Duterte and DDS na sinasabi silang solid Duterte, we cannot fight all by ourselves. We need to bring in the broadest section of the people and we need to have alliances. Yes. At yan ay usapin lagpas pa sa 2025 elections. Brother Franco, Brother Troy, and Ma'am Ana. Correct ka, Eric. Napakaganda ng ating talakayan ngayong gabi. Gusto pa man natin pahabain dahil nga sa naganap na meeting de avance, pero ito na lang po ang oras na meron sa atin. Pero marami pa po tayong mga gagawing mga ganitong uri ng mga programa para mas bigyan din pa natin ang mangyayari especially this coming election. Hingin ko na lang po, Prof. and Ka Eric, ang inyong last message sa ating mga kababayan. Okay, sa akin naman, sa akin kasi, ang hinihiling ko lang sa ating mga kababayan, again, magpagmatsyag sa darating na eleksyon, be vigilant, at saka kailangan nyo rin maging, tumbaga, lahat tayo maging hindi yung pagmamatsyag natin dapat may action. Like for example, may mga nakikita kayong hindi maganda na nangyayari sa mga presinto, you need to take kumbaga action at make it sure na kapag nag-complain kayo or naglagay kayo sa social media ng mga nangyayari or nag-report kayo sa social media, mayroon kayong ebidensya. So, para hindi tayo at lalo na yung hanay natin, hindi mabansagan na nagkikreate ng fake news. Kasi yun ang binabansag ngayon eh. Pagdating sa mga side ng Duterte, talagang lahat na lang, kahit na tama yung sinasabi, daw fake news daw, misinformation, disinformation. So let's try to be more active in propagating na kapag may sinabi ka, may backing ka ng ebidensya. So mayroon naman tayong mga ganong, alam naman natin yan eh. So yun, at saka sana alalahanin natin, ang boto natin is it can be transformed into a protest vote. And I hope we will see that on Monday. So good luck sa Pilipinas. This is a very critical and very crucial midterm election. And good luck sa ating mga kababayan. Again, ang boto po natin ay mahalaga. It's an equalizing force na kahit ano pang status mo sa buhay, it matters a lot, especially at this time. Sobrang crucial. At ito rin actually ang referendum ng Duterte as against to Marcos Jr.
administration. So, nasa kamay yan ng ating mga kababayan at sana lahat, ano ko rin sana, bumoto. Kasi yung iba baka hindi na bumoto dahil medyo na-discourage or whatever man na reason. Pero ang hinihiling ko sa ating mga kababayan, bumoto po tayo, iboto natin ang alternative sa current administration and at the same time po magmatsyag at maging, kumbaga, active citizenship. We need that, especially on Monday. I really hope na everything will be okay sa Monday. Wala ring masyadong crime-related na, at sana lang ay hindi manaig ang election fraud or cheating at vote buying na nangyayari na even at the moment sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So maraming salamat sa SMNI at good luck sa inyo rin kasi kayo ay magka-cover ng buong eleksyon. Yes. I will be monitoring the whole election process also from afar. And kasi pag from afar ka, mas nakikita mo lahat kasi hindi ka nasa loob From afar, makikita mo lahat ng aspeto So I'll be doing it as well and monitoring, and at the same time, of course, I'll be doing my exercising my vote to suffrage sa Monday. Maraming salamat at sana makakita tayo ng liwanag sa eleksyon na ito. Thank you so much, Prof. Ana, sa inyong napakagandang mensahe. Kay Eric? Maraming salamat kay Professor Ana. Thank you so much, ma'am, for joining us tonight. Ingat ka, Eric. Ingat lagi. Salamat po, ma'am. At I know you understand na wala ako sa Pilipinas because I am on the self-preservation mode kagaya ni Ma'am Lorraine. Kagaya nyo rin, nila SAS. Na tayo po ay pinagkakaisahan ng mga puwersang gustong patahimikin ang voices of reason and voices that represents the sentiments of the people right now. So sa aking bahagi po, thank you Ma'am Ana for your concern and support para sa akin. Na-appreciate ko po. Bagamat gusto kong bumoto, hindi ko alam kasi hindi ako nakaregister sa online. I am a registered voter but not online registered voter. So nasa abroad ako. So ang akin na lang maihabilin po, tama po yung binanggit kanina ni Ma'am Ana. We have to be vigilant. The price of freedom is vigilance. Wala pong pwedeng maging kapalit ang maging mapagmatyag at maging handa na manindigan para magkaroon ka ng totoong kalayaan at para maging buhay ang demokrasya. Yan po ang presyo niyan, maging mapagmatyag at maging handa na manindigan. Pangalawa, i-convert natin ang election sa Monday sa 2022, 3 days na lang po, at 2025, May 12, mga kababayan, into a collective action of the people. Sama-samang pagkilos para sa sama-samang pagbabago ng lipunan. Bagamat hindi ito presidential elections, ito ay magtatakda kung ano mangyayari sa 2028. Ito ay magtatakda kung ano ang ating pwedeng magiging panangga sa loob ng 3 taong na iiwan pa. Kung matatapos ni Marcos ang kanyang termino, kailangan mayroon tayong panangga, mayroon tayong pananggalang na hindi po lulustayin at sasakmalin ang pundo ng bayan at hindi po ilulugmok ang buong mamamayan at buong bansa sa bulok na uri ng pamahalaan. Mayroon po tayong masasandigan na Senado. Kaya Duterte po yan ang pinapanawagan natin. Do not look at the personalities. Look at the agenda behind the Duterte brand of leadership. Yun po ang ating hinahanap. Zero corruption, no tolerance sa drugs, sindikato, kriminal, kurakot, and pati sa mga komunistang terorista. And of course, mahalaga po ang binanggit kanina. At the center stage of this, ang agenda ng mamamayan. Ang ating bibit-bitin kung bakit tayo buboto sa Duterte. Hindi po ang personalidad. Kaya po, uulitin namin ito ni Ma'am Ana, gas-gas na linya na po ito. The people build their own nation and the people establish their own government. Sana po magsimula yan sa pagbubuo ng tamang Senado, ng tamang gobyerno, hakbang, step by step, hanggang sa tayo po ay makaabot doon sa reforma at transformasyon mula sa gobyernong naghahari ang kadiliman sa ating bansa na hindi natin ini-expect at lubos na inaasahan na magaganap ito. So the redemption and the reformative and transformative value ng ating mga hangarin ay bibigyang buhay sa balota sa darating na Mayo 12, Duterte
Duterte po tayo. Okay. At lahat po ng mga lumalaban sa kabulukan ng gobyernong Marcos, ito po ang magiging simbolo ng ating pagkakaisa ang darating na halalan sa Mayo 12. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino.